Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapo na ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng ilabas dito, hindi yun negative, it's a warning para alam nyo paano nyo mariresolbahan ang mga bagay-bagay o may you have an idea. I-reverse nyo siya, no? Kung gusto nyo na positive lang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng mga disappointment. Pwedeng pagod ka or magkakaroon ka ng disappointment sa taong nasa paligid mo. Kanya, magkakaroon ng mga pag-uusap or pwedeng may makikipag-usap sa'yo na maaaring kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, ganyan. Ako nakikita sa'yo, may mga bagay din na hindi mo kaya pang i-let go, no? Sa iba naman sa inyo is nandito ka sa sitwasyon mo na mas more ka magsi-self-care sa sarili mo or you need, no? May mga bagay ka daw na iniiwasan o pag-iwas sa mga sitwasyon sa nakita. You try to make it balance yung sitwasyon mo. Mas nagpo-focus ngayon sa sarili mo, nagpo-focus ngayon sa iyong stability. May mga bagay na nagbibigay o magbibigay ka ng effort dito. Andito rin yung sitwasyon na makaka-receive ka ng pagpapayo or ikaw ang bibigay ng payo sa isang tao. May sinasabi dito na papers and documents, siguro nahandun yung point na may mga susulatan ka, ipapasa, chechikan, or aayusin, papers and documents, yun na nakita. Magkakaroon ng mga banding or may mga travel, may mga alis, malapit man o malapit yan. Magkakaroon ng mga collaboration or doon sa dealing or doon sa partnership situation ako na nakikita. Maaring magkakaroon ng malayo o malapit na travel yan by that 8 days, 8 weeks, 8 months. Pwedeng ganyan, no? Kung saan man yung travel mo. And then also, maganda yung magiging mo ngayon kasi you are more on save money. Ibig sabihin, nandito ka sa sitwasyon mo na magbibigay ka talaga ng focus and effort and hard work for your stability. Yes, sa material success, wealth, prosperity is coming, and good health, okay naman. May mga good foundation coming to yourself. Nandito rin na may mga tao kang papahalagahan or may tao magpapahalaga sa'yo. Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. May taong matanda sa'yo na kakausap sa'yo. Pwedeng papayuhan ka niya o may sasabihin sa sa'yo na mahalaga. Sa iba sa inyo is may mga bonding situation happen. Also may mga may mga pag-uusap related to bahay, lupa, mana, pamana, parang ganun. Sa iba. Meron kang 4, 5, 23, 25, 15. Aba, pwede nga. 5, 5, 5. Tapos ito 5 din to, di ba? Tapos ito 4 and 4 and 5. Puro ka 5, 5, 5, oh. 5, 5, 5, 5, 5. Diba? Tapos 4, 1, 5. Galing oh. Baka related sa'yo yan. Kung ano mo yung 5. Dito sa sitwasyon na ako, ko siya, bibigyan ko siya ng meaning kasi may meaning yan eh. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo. Sa iba sa inyo, itong malaking pagbabago sa buhay nyo is ikasisiya nyo. Ibig sabihin, there's a completion situation happening into your life. As in, magkakaroon ng bagong simula, may mga bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo na maganda.
Yun ang sabi nun. Sa 5. Ganyan. Yan. Ibig sabihin, may mga fortunate outcome, may mga wish come true ka na inaasam mo pa na makakamit mo. Ganyan. Kakaroon ng stability into your life. Okay. Meron tayong Aries, Capricorn, Virgo, Taurus, and Cancer. Okay. Iba sa inyo is merong parang may mga kayo, may mga mabivision or nahandun yung telepathy situation. Halimbawa, na alam mo yung iniisip niya, mga ganun. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba sa inyo, parang mas more comfortable ka when it comes to a house, ganyan. O kaya, pwede rin yung trabaho mo isa bahay, pwedeng ganun. O kaya nahandun yung after the hard work or after nahihirap na sitwasyon sa buhay mo, there's a new beginning happening. Ibig sabihin, there's a rainbow after the rain, diba? Andi yung sitwasyon na yun. And also, yun, may mga union, ganyan, may mga pagkikita. Also, there's a growth coming. Kung may mga sakit or may mga hardship, may mga magkakaroon ng growth dito sa sitwasyon. Pero may konting delay, may mga bagay na pwedeng ma-delay or may mga bagay na ikaka-stress mo. Pwede rin kasi ito sa trabaho. Halimbawa, o kaya sa relasyon, pwedeng ganun. Parang hirap. May mga stress situation kasi, May mga paghihirap ako nakikita sa iyo kung saan mga aspeto ng buhay. Pwede may makipag-usap sa iyo tapos hindi kayo magkaintindihan. Pwede may mga hardship situation na nahihirapan ka, naguguluhan ka. Yan. Stress, also deflation. Sana walang may sakit, or someone into your family is may sakit. Pwedeng ganun. O pwedeng ikaw may sakit ka. Also, magkakaroon ng dealing partnership, pag-uusap, or may mga promises, pwedeng ganun. Halimbawa, mangangako ka sa isang tao na ganyan, ganyan, o may someone is mangangako sa'yo. Yan, meron din ako nakikita na contract. I don't know kung ano yung contract, pero kung ano man yung contract na yun, basahin yung maigi, o yung papers and documents na yun, basahin yung maigi, para hindi kayo magkamali. Ganyan. There's also a commitment situation. Pwedeng magkakaroon ka ng commitment or there's a commitment situation na ikaka-stress mo. Pwedeng ganun sa iba. Mag-ingat kayo kasi losing something valuable sa'yo. May mga pagnanakaw or may mga mawawala sa'yo. Pwedeng mahuhulugan ka, misplace, pwedeng ganun. Also, emotional situation. Yes, meron. Ako nakikita. And boss ata iba sa inyo, maybe you are leader. Parang there's a leadership situation. Maybe you are a leader or you're a boss or may mga pinamumunuan ka. Pwedeng ganun. Handun din yung confident mo and kumbaga handun yung lakas ng loob. Sinasabi rin dito na siguro yung iba sa inyo, you're saving your monies or mas more, or you need to protect your money. Ganun. Sa nakikita ko, mas lalo mo pang higpitan ang sinasabi dito. May mga papuri, pwedeng may pupuriin ka o may pupuri sa'yo. May mga kasiyahan na magaganap. Yan, money is coming. And also dito, someone's give you a love or you're giving your love. Ganyan. There's a karma situation. Ibig sabihin, kung ano yung ipinula mo, yun yung aanihin mo. Pwede rin na may ko-connect, sa iba sa inyo. Halimbawa, nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon in the past. Halimbawa, kaibigan mo, karelasyon mo, pamilya mo, pwede magkakaroon kayo ng connection o kapatid mo, kung sino man yan, magkakaroon ng connection. Or ko-connect siya or ikaw ang ko-connect. Or yung kung sino man, yung kung may mga nakaaway ka, ganyan. Iba sa inyo is meron kayong spiritual growth. Yan. Mas more kayo ma-enlighten or mas magkakaroon kayo ng growth when it comes to your spiritual. Energy ni Pisces. Di ba ang ingay ng anak ko? Energy niya. This week po. Okay. Ano to, universe? Boom. Boom shock. Okay.
Okay, energy mo this week. Energy mo this week, andito ka sa sitwasyon mo na may, syempre, handin yung mga pagkakaisa, cooperation, and there's a communication sa isang taong malapit sa iyo. Pwedeng sa kasama mo sa trabaho, pwedeng kapatid mo, magulang mo, o karelasyon mo, kung sino man siya. Maaring may mga kahilingan o pwedeng mahihilingin sila sa iyo, may sasabihin sila sa iyo, o ikaw ito sa kanila. Ganyan. May mga mapag-uusapan. Also, yung energy mo rin sa nakikita ko sa'yo dito ay maaring busy kayo. Yan. Maaring magiging busy this week. Yung iba, may mga multitask, may mga multiple priorities kayo na gagawin. Also, yung iba sa inyo is energy mo kasiyahan. Ibig sabihin is there's a success or there's a reward ka na mararamdaman. Basta magiging masaya ka raw. Ganyan. May mga kasiyahan. Dito yung ano eh. You are satisfied in what you have. Ganyan. Material man o spiritual. Handun yung pagiging ano mo. Tsaka yung sa mga tao nasa paligid mo. Yan. Kontento ka daw. Dito. Sa sitwasyon na ito. May taong kukonect sa'yo dito. May mga, sa iba dito, there's a union, or may taong magko-commit, or may taong kukonect sa'yo. Or ikaw ang kukonect. Anak baba. Sa iba sa inyo is may mga ano kayo. Meron kayo i-daydream, i-illusionin, papantasizing, may mga wishful thinking ka na iisipin, gusto ko to, gusto ko yan, ganyan-ganyan. May mga ganong kasitwasyon. Anak baba. Basta magkakaroon ka ng choices sa buhay. Parang there's a choices. Or you need to trust to your intuition. Anong parating? Nandito ka nga anak sa balikat ni mami. Kaysa nandiyan ka saan. Parating kay Pisces. Ay, may darating sa yung unexpected, Pisces. Dadating sa iyo. May mga unexpected situation na ikakagulat, ikakabigla mo, o ikakashock mo. Maging maingat o maging aware ka dito. Pag-uusapan ka rin, sinasabi rito. May mga expect the unexpected. Pwedeng madi-disappointment ka, pwedeng may mga intense, pwedeng there's a deep hurt, pwedeng pain or storm or separation, or pwedeng malilito ka sa iba. Sa iba, madi-depress ka lang. Pwedeng makakaramdam ka lang ng unhappiness. Pwedeng you feel hopeless. May problema. Basta may kakabigla, ikakashock, kakagulat mo. Tapos you try to make it balance yung situation. Pag-uusapan ka rin, no? Ano ba yun, anak? Panalo? Okay, parating sa'yo. May pagtatapos, ano? Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. May tao may tao na magsisinungaling. Pwedeng ikaw ito or siya, ha? Basta dito sa sitwasyon, may taong magsisinungaling. May taong may pagsisinungaling. Ako na nakikita. And then also sa separation, ano, may mga unexpected change happen talaga. Pwede rin dito na parating sa'yo is may tao daw na magiging rude sa'yo eh. Pwedeng halimbawa, mababastos ka sa sinabi niya, o kaya ikaw ito sa kanya. Hindi mo magugustuhan yung sasabihin niya. Pwedeng ganun. Ako nakikita. May tao rin, ikaw or siya, ha, handun yung situation kasi nandito rin siya. Pakita ko nga sa ima. Nandito rin yung situation na parating sa'yo is may magdidepensa ng sarili. Parang iyon na nakikita ko. Didepensahan mo yung sarili mo or someone, depensahan niya yung sarili niya sa'yo. Iyon na nakikita ko. Iba dito, pang-insulto to eh, no? Yan, maaring may mga insulto sa'yo or ikaw yung mga insulto. May sitwasyon na magiging paranoid. Pwedeng you paranoid ka or mapaparanoid siya sa sasabihin mo o sa sitwasyon. Pwedeng ganun. May tao dito ako nakikita na paniniwalain niya
paniniwalain niya ikaw or ikaw paniniwalain mo siya sa mga sasabihin niya sa'yo. May tao na magmamarunong, magmamagaling, or may tao na sarcastic, pwedeng ganun. Merong defensive situation no? Yun ang nakikita ko. Mag-ingat ka rin kasi dito sa sitwasyon mo is may tao na magma-mind games. Pwedeng ikaw ito, ma-mind games mo sila or someone's ma-mind games kanila, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may paghihigpit or pwedeng ikaw is maghihigpit ka, pwede halimbawa maghihigpit ka sa trabaho or yung trabaho mo mahigpit or maghihigpit ka sa pera or basta may paghihigpit. Also, separation din, meron ako nakita, no? May mga promises na hindi matutupad or mabibigo or basta ganon. May isang sitwasyon sa'yo na kasi may collaboration. Iba't ito may collaboration, may partnership, or may mga dealing. Yan, pwede may makapag-deal sa'yo, makipag-usap sa'yo, tapos hindi pala totoo, mga ganun. Ingat ka na lang. Dito, i-reverse mo to. No? Kung sinabi ko, halimbawa, may mga ganun sitwasyon, di ba? Ikaw na umiwas. Pasabaan mo pa yung PC mo. O kaya, wag ka maging ganyan. Ganyan. O kaya, kung may mga pangako, wag ka na lang umasa. Kasi alam mo, masakit din kasi yung umaasa. Diba? Tapos, hindi naman matutupad. Masakit yun. Kaya, may mga bagay tayo na kailangan natin iwasan para hindi maghanap yun. Tingnan natin dapat mong iwasan. There's an offering, ano? May tao na mag-o-offer sa'yo, pwedeng family rin dito sa iba dito, no? Ay, may pagmamadyag. Someone's hiding or may pag-iwas, may paalis o pag-iwas. May travel ka? Parang may umiiwas. May taong sneaky, ano? Sisinungaling. Tingnan nga natin. Baka ikaw yung sneaky. Or someone. Dapat na iwasan. Universe. Ano ba itong card? A-girl card. Umayon. You will back from the zero. Babalik ka sa simula. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na syempre yung hindi ka makapag-let go. No, iwasan mo hindi makapag-forgive, iwasan mo hindi ka makapag-let go ng mga bagay. Ganyan. Iwasan mo na hindi ka maging open. Depende kasi sa pagiging open. Basta if it's a good term, okay lang 'yon. Yan. Iwasan mo yung ma-out of balance ka o ma-imbalance ka, ganyan. Iwasan mo maghigante o mag-thinking about na sana ganito, ganyan, sana bumalik sa'yo, sana ganyan. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga taong unfair, yung mga taong sinungaling, dishonest. Iwasan mo yung mga bagay na kung may mga maling naganap o nangyari in the past, itama mo na yun, actionan mo na yun, mga ganon. Iwasan mo yung hindi mag-isip ng future. Siyempre, yung iwasan mo din yung mag-ingat ka rin sa mga pananalita mo. Yan. Nandun din yung sitwasyon, may mga bagay na kailangan mo na rin harapin. May mga bagay na kailangan mo mag-trust sa intuition mo. May mga sitwasyon na it's time to think, to decide. Yan. And kumbaga, iwasan mo yung mga pagkalito, worry, anxiety, stress, o yung pagpapaliban, iwasan mo yun. Kasi dito sa sitwasyon, pwedeng alam mo yung mga bagay na dapat mong gawin into your life. Kailangan mo lang din siguro na imulat yung mga mata mo or you need to speak out. No? Iwasan mo yung ma-overwhelming ka in some information into your life. May bumubulong talaga sa tenga ko. Kanina pa yan, no? Nagre-read ako. Kanina ang lakas. Ngayon may gumaganon siya. Yan, yung iwasan mo yun. No? Iwasan mo hindi ka mag-ingat. No?
kailangan mo rin, you need to take good care and mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. Yun ang nakikita ko. May magtatapos sa buhay mo. May mga bagay ko na i-analyze or try to progress. Pag-ibig. Love. Kapatid, ang galing mo, puro violet. Ba? 2, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, may reward ka. Ibig sabihin, may bonus ka. O kaya, magiging maganda yung takbo ng pera. Pero tingnan pa natin yung money mo, ha. May reward kang marireceive or there's a successful situation happening to your life. Baka marami kayong overtime o kaya may marami kayong night shift ka, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, may blessing na darating sa'yo, pamilya. Ito rin, no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aba! Victory and success. Okay, when it comes sa relationship, gulo ng relationship. Tingnan natin, ha, kung mga single, sa mga single dyan, sa mga single is may makikilala ka na mas may edad sa'yo or mas matanda sa'yo. Sa bagong pagtahak ng iyong sitwasyon o sa bagong pagtahak ng direksyon sa buhay mo, may makikilala ka na mas may edad sa'yo na isang tao. Actually, pwede itong dalawa, no? Sa iba sa inyo. Yun. And kung kayo naman is separated, ito tayo, maaaring nagkaroon ng mga option situation pagdating sa relationship, na yung sitwasyon na ikaw or siya ito, nandun siya sa sitwasyon na to, na naguguluhan siya or nandun yung naghihintay siya kasi they still reminiscing the past situation or this relationship, maaaring namimiss ka niya o naaalala niya yung mga past relationship na ito. Nagkaroon ng malaking pagbabago dito and isa sa inyo naging matigas o nagmatigas, no? Sa nakikita ko dito sa sitwasyon na to. Pero isa sa inyo is nag-iisip pa rin na gusto pa rin syempre i-work it out itong relationship na to or handle yung sitwasyon na ayusin or want pa rin ng getting together ang isa sa inyo. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, may paghihintay. May paghihintay dito sa relasyon, pwedeng hinihintay mo siya o naghihintay kayo ng tamang pagkakataon o tamang panahon, pwedeng ganun, no? Na andun din ikaw or siya, nagkakaroon kayo ng pagpapantasizing or dreaming when it comes in this relationship, no? Siguro handin yung iniisip nyo na magkaroon ng 2 anak, 1 anak, ganyan. Kumbaga, bumili ng bahay, bumili ng ganito, ganyan. Nandun kayo sa point na yun, no? Sa iba sa inyo, pwede rin na nag-iipon kayo ng money, no? O nagsisave na kayo ng money, pwedeng ganun. Or nandun din yung pagiging matatag when it comes in this relationship. Pero magkakaroon kayo ng getting together, parang you're thinking about something getting together, pwedeng ganun, may mga pagkikita. Ako nakikita. Kung kayo is in a third party relationship, alam nyo naman siguro nararamdaman nyo naman siguro kung nasa third party relationship kayo, no? Kung kayo is nasa third party relationship, ang nakikita ko dito, yung isa sa inyo is they sacrificing dahil lang sa pagmamahal. Di sana all. Sabay ganun, no? Alam mo yung kahit na alam mo na options ka lang, ganyan. Kasi mahal mo, baka sakali, ibigay sa'yo ni universe na pag binigay mo yung effort and hard work mo dito sa relationship, maging maganda ang resulta. Pero alam mo, bibigyan ka ng sign ni universe to decide. Yun ang tanong na lang is, kaya mo ba magdesisyon? Sa mga may third party, money. Money ni Pisces. Okay. Anong pwede ko malaman? Okay, when it comes sa money mo,
This week, what comes sa money mo, sa nakikita ko dito, parang ang dami mong bibilin o may bigla kang gastos na gagawin. Na aksyonan. Yun ang nakikita ko Yun. Sa money mo, kasi andito rin yung sitwasyon na you try to pick it balance pagdating sa money. Yun nga lang, nandun ka sa point na may mga naiisip ka ng mga bagay-bagay. Mukhang pagkakagastosan ata itong iniisip mo no? Yan, may mga bagay ka na ira-rush or imumove na related ang bagastos, pwedeng ganon. Sa iba naman sa inyo, kasi money and work, ganyan. Sa iba sa inyo is may mga instant opportunity na darating sa inyo, biglaan. Ganyan. Halimbawa, may mga instant idea ka o kaya may instant opportunity na dumating sa iyo, na blessing, na nakamit mo, pwedeng ganun. Kaya may mga ganun sitwasyon ako nakikita sa iyo. Within the 3 days, 3 weeks, 3 months, is magkakaroon ng increase or material success when it comes sa sarili mo. There's an abundance. Ako nakita, magkakaroon ng development, renewal, or kasiyahan pagdating sa'yo. Yun nakikita ko. So, sa iba dito is mangyayari ito by the summer. Yan, ang nakikita ko. May malalaman ka raw katotohanan, or nahandito yung iba sa inyo is merong tao na bibigay ng suporta sa'yo, a mother figure, or ikaw ito sa kanya. Pwedeng suporta or advice ito. May mga kasiyahan din ako na nakikita sa iyo, pero bakit may frustration? Night shift ka ba? Magbawi ka ng tulog kung night shift ka. Iba't ito maaring pagising-gising kayo sa gabi. Ay, advice, universe. Intuitive yung iba dito, no? Malakas yung pakiramdam, ibig sabihin. Advice. Magbabago talaga. Hintayin nyo yung read natin ng 2026. Ipupush ko na yan. Tapos mga 2 oras yung reading natin. Hindi ko na kaya yun. Okay. Uy, may blessing ka darating. Uy, magkakaroon talaga ng malaking pagbabago sa'yo. As in. Sa inyo kasi pagtahak ng bagong direksyon to Okay. When it comes sa advice is maging mas more ka daw maging practical. May mga bagay kasi na kailangan mong baguhin, kailangan mo i-develop, kailangan mo i-improve, be productive, mas mahalin mo daw yung sarili mo, trust your intuition, and then also give an effort and hard work sa mga bagay-bagay, think to the future, and then value the person who value you, and syempre yung sarili mo rin, alagaan at mahalin mo. May mga bagay na need to let go, o may mga bagay na need to improve, syempre magkakaiba yun. Kung ano man yun, be patient, masabaan mo pa yung patient mo. Ibig sabihin, take it action, and try to commit, and be practical. May mga bagay na stay calm and be steady. Ibig sabihin, ang nakikita ko dito, pagbabago kasi to, no? Growth and regeneration. Ang nakikita ko dito. And then, syempre, may mga abundance coming sa'yo, no? Also, there's a good news coming sa'yo. Yun ang nakikita ko. Yung mga good news situation or abundance or achievement sa iba sa inyo. Basta, ang sabi dito, mahalin mo daw yung sarili mo more. Mahalin, alagaan, mga iniinom, kinakain, o may mga, kung sa physical yan, need na siguro baguhin, kung ano mga iniinom kinakain mo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Sa'yo. Trust your intuition, listen to your inner voice, ang sinasabi dito. And then, take good care of yourself. Mag-focus ka to move forward, umiwas ka, or you need to getting away, or you need to escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. Pagbabalik ng dating ikaw, may mga bagay na magtatapos, may mga bagay na dapat ayusin, magkakaroon ng collaboration, you're manifesting to commit or matapos ang mga problema, magkakaroon ng mga banding, may tao makikipag-usap sa iyo na iba ang lengguwahe, may mga bagong work
or may mga bagong action or just a travel situation ako na nakikita sa'yo by the next year or after this month. Ganyan. Pwede rin sa iba is 8 days, 8 weeks, 8 months. Pwede nga na. May mga lakad, malayo man yan o malapit. Arigato namaste. God bless.